by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Let's close our eyes and bow our heads. Muli po, aming amang Diyos na nasa langit, ang aming pong pagpupugay, pagbibigay karangalan, pagsamba, pasasalamat, Panginoon, ay sa inyo lamang. Muli po kaming lumalapit, Panginoong Diyos, sa layon ng aming pananambahan, ng pagkilala muli at pagbibigay karangalan sa inyong mga salita. Muli po, Panginoong Diyos, kasamahan niyo po kami, patuloy bigyan ng kaliwanagan sa inyong mga salita tuwing ito po'y nababanggit, ito po'y namumutawi sa mga bibig ng iyong mga lingkod. Muli kinikilala namin, Panginoong Diyos, wala po kaming kakayahan, pero dulot ng biyaya mo at matupatnubay ninyo, maganap ang iyong kalooban. Kaya Panginoon, muli dalisayan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo higit ang iyong lingkod. Alam namin, Panginoong Diyos, ito po'y tunay na biyaya. Wala pong karapat dapat sa amin sa biyayang ito, pero salamat sa kabanalan, salamat sa pagpapawalang sala sa ginawa mo sa buhay namin. Mangyari nawa, maging ang aming mga kapatiran na naka-tune in through online, may you continue to be with them as well as how you bless us sa aming pong kinalalagyan sa oras pong ito. Muli po, Panginoon Diyos, nais po namin na wala pong maging hadlang sa aming pong pag-aaral sa umaga pong ito. Kaya muli, kung mayroong mga kapagkukulang, pagkakasala, pagkakamali na di man namin namamalayan o maaaring na mayroon po kaming pagkakaalam dito, ay nilalapit po namin ito at hinihingi ng tawad at paglilinis sa inyo. Kaya muli, Panginoon, ihanda niyo po ang bawat isa sa amin. May you have us an open heart and an open mind in accepting, O Lord, Thy grace. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo at maraming salamat po. And once again, before we continue to our study, I'd like to request, wala pong nasa labas, tawagin po lahat ng mga nasa para sa ating pag-aaral ay sabay-sabay at sama-sama po tayong lahat. Muli po maraming salamat for the heartfelt rendition of the songs that we have heard. Simula sa choirs, special numbers, and even in our congregation. Truly, it's an encouragement po na makita ang bawat isa sa umaga pong ito. Amen? Your presence is appreciated and acknowledged. Kaya patuloy nating sama sa panalangin ang bawat isa po. Tulad po ng naipasa ko, ang daming nangyari sa linggo pong ito. May mga aksidente, mayroong mga magandang pangyayari, mayroong hindi na inaasahan. Pero salamat po, andyan pa rin at sapat ang biyaya at patnubay ng Panginoon. Amen? And we continue to be aware. Paalala ko lang po, mamaya ay tuloy pa rin po tayo sa ating Lord's Table. After our service, I will be having our Lord's Table observation of our ordinances. Our second ordinance and in the local church. At mamaya pong hapon o gabi, wala po tayong service dito for the reason that we will be joining our Pastor MJ's the New Life Fundamental Baptist Church and church anniversary. Actually, parang pinag-isa na po ito birthday ni Pastor MJ ang month of September at yung po namang church ay isinama na rin. Kaya hopefully tayo pong lahat ay makaabot doon at makapagpasalamat, and even in this month, before this month ends, tayo naman ang magpapasalamat sa kadakilaan ng Panginoon. Amen? Looking back, church, I hope everyone is being aware dun sa kalagayan po natin. Dumaan tayo ng yugto ng ating pananambahan. Dumaan ang simbahan ng phases in the ministry. Simula nung sabi ko nga po, nung ako ay pinagkaloob, biniyayaan ng Panginoon na manguna ng simbahang ito. We had started in the season of loss. Nagsimula ako ng siyempre mabigat, di naman ganun kadali. Nawalan tayo ng leader. But looking back, as we recollect and gather the remains, anong iniwan ng Panginoon sa atin, and as we honor the legacy that has been left sa atin,
and preserve biblical foundations. Kaya po ngayon, sabi nga po, please bear with me, bahagi po ng ating pag-aaral ngayon na hinahaluan ko po ng ating Sunday School, in which our prayer na ang bawat isa may tinatapos nga po pagpaumanhin po si Preacher Matt dahil sa kanyang una, kalusugan, pangalawa, sa kanya pong pagbabiyahe sa Bulacan, talagang pabalik-balik siya. Gawa na niya pong daw yung Bulacan. Kaya may hard time po siya ngayon sa schedule. So sabi niya, paantabay lang ako, Pastor. But sabi ko, anytime basta makaabot ka, makapagturo, it will always be a blessing. Pero sa atin, bear with me, para po sa ating pag-aaral, ay bahagi po ng ating pagpapatibay pa rin. Dahil nga sa marami po ang naalantala sa maging sa pagtuturo sa ating pong mga katwiran at tinatayo ang mga doktrina. And we are recalling our teachings, even the testimonies of the leaders, hindi lang po sa ating pastor, pati po sa mga lingkod ng Panginoon na nauna sa atin. And as we value them, ngayon po ay nasa parte na po tayo ng pagre-realign. Nandiyan na po ba, amen? Knowing that we have now acknowledged who are the Golden Land brethren who are still with us. At meron din po nasumpungan sa loob ng, ay hindi magkakamali, pang-4 na taon na po ito. Nung simula po ay naiwan sa atin ng simbahan. And by next year, it will be our 5th year. And I'm praying as we continue to realign everything and everyone inside the church and the ministry, we could also rebuild and continue yung tawag at ministry natin sa Panginoon. Amen? But part of this, please know, kasabay ng paggulo ng kaaway, kasabay ng paggugulo hindi lang sa kongregasyon, pati sa mga pamilya, pati sa individual. Kaya kasabay po ng ating panalangin ay pati yung pagbabantay natin, our defense and our preservation on which we stand. Kasi ang dalangin nating lahat, totoo tayong lahat ay naapektuhan, hindi lang ng pandemic, pati ng pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. But the call is still for the renewal. The call is still to move forward. Kaya sa ating pong pag-aaral, ay tulad po ng iniwan ko last Sunday night, ay bibigyan ko lang po ng diin. Hindi lang po ng pag-iiwan na to outgrow our old self. Ano po? Ay kundi pagbibigay din daan po ng isang parte ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin, yung tinatawag nating justification. Because in this, we had been given a platform given by the Lord Jesus Christ as we read in Romans chapter 5, ang sabi po niya dyan, sa makatuwid, being justified by faith. Kaya malaking bagay po, when you say justification, allow me to define po na ang salitang po ito para lahat ay makaagapay. When we say justification, it is in the part of our salvation in the gospel of the Lord Jesus Christ. At the central of this is we are to know and understand how God saves sinners like us. Paano tayo niligtas ng Panginoon? Paano tayo nilagay sa tamang ugnayan o relasyon sa Kanya? At hindi lang para magkaroon ng relihiyon, magkaroon ng mga religious activities, hindi lang para masatisfy tayo sa ating mga sarili, sa mga magagandang gawa na ating pong ginagampanan sa Panginoon, but we would perform according to the stand na binigay sa atin ng Panginoon. Tulad po ng ating layon, in justification, the very purpose of, tulad ng basahin ko po, ang sabi niya dyan, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Before, church, when we talk of the peace of God, wala po tayo niyan simula nung tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Wala tayong kapayapaan na galing sa Panginoon kasi Diyos mismo inihiwalay tayo dulot ng ating kasalanan. And we'd like this to be in order and in a general information. Please know, pag sinabing makasalanan tayo, this is threefold. Identify ourselves, bakit tayo tinawag na makasalanan? Una po, dun sa ating condition by nature. Pwede pong markahan ng mga talatang ito, tulad po ng pagbubuo din natin ng ating blue book, sa dami din ng assignment na iniwan ko kay Preacher Matt. Ito po yung inaayos niya ngayon para we would have our visitors class, our new believers class, members class, and ministers class, para ang bawat isa po ay makaagapay sa mga pag-aaral na nilayon natin, para hindi lang po tayo nag-aasahan sa bawat isa. Amen? Hindi tayo nag-e-expectan sa bawat isa ng walang binigay na pag-aaral.
But bear with me, inihahalo ko po ito sa ating mga devotions in our sermons, in our services. Kaya please acknowledge Romans chapter 3 verse 23. It is given in our nature, ang sabi po dyan, for all have sinned and come short of the glory of God. It is acknowledged that ang lahat ng tao ay tinawag na makasalanan because we are guilty before God, a holy God. Ano po? And even in Psalms 51:5, ano sabi po doon? Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Yun po ang sinasabi nating by nature. Kaya meron po tayong pagtatalaga na pagpapakilala sa mga tao, hindi ka tinawag na makasalanan dahil gumagawa ka ng kasalanan. You are acknowledged as a sinner because sa san ka pa lang ng sinapupunan mo, the Bible already declares, the Word of God, that we are shapen in iniquity, and in sin did our mother conceive us. Romans 5 verse 12, 3 talata po para sa ating punto ng ating by nature. Ang sabi, wherefore as by one man sin entered into the world. Ito po si Adan, the first Adam that was created in the Garden of Eden. Siya po yung one man na yon. Sabi niya, as by one man sin entered into the world, nung siya'y nilikha, sabi niya, and death by sin, nang dahil sa kasalanan, nagbunga ito ng kamatayan, and so death passed upon all men. So no question about that. Pag pinapaliwanag po natin ang kasalanan, pakipaliwanag po ang naging sitwasyon na tayo natin sa harapan ng Panginoon, na tayo'y nahiwalay, hindi lang po si Eva at Adan, Adan at Eva, kundi tayong lahat. Ang sabi ng talata ng Panginoon, it is passed unto all men. Maliwanag po yan mga kapatid. I think yung mga first part po natin, pwede kayong magtanong, kung pwede may tanong po kayo, para lang mas maintindihan natin. Therefore, this means na hindi nga po tayo tinawag na makasalanan because of our doing. Kumbaga sa mga laro ng mga bata, default ito. By default. Ginalaw mo't hindi, given na yan. Na ang sino mang may sisilang sa mundong ito, yan ay tinawag na makasalanan. Una, by nature, it is based on our condition. Pangalawa, it is by action o by our choices. Kaya tinawag din po tayong makasalanan, pinipili din po kasi nating makagawa ng mga bagay na hindi ka aaya-aya sa harapan ng Panginoon in our words, in our thoughts, and in our deeds, in our actions. Saan galing yan, Pastor? Isaiah 53 verse 6. Ang sabi po ng talata ng Panginoon, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. Pag kilalanin po natin, pag ang tao, sinunod niya yung sarili niyang paraan, that is not the will of God. And when you go against the will of God, you are transgressing, you are already sinning. Amen? Baka may makasalubong po kayo na wini-witnessan nyo, ako hindi naman ako ganun kasama. Ang sabi ng talata ng Panginoon, para daw tayo mga tupa. Ang tupa ay may karakter ng kamangmangan na madalas, kung ano lang ang naramdaman niya, ano lang ang nakita niya tumakbo ang isang tupa, susunod yan, kahit papunta yan sa bangin, mahuhulog at tatalon din yan sa bangin. Yun po ang isang karakter. Kaya sabi dyan, in Isaiah 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. So mga kapatid, even if we are trying to do good things, good choices in our life, may parte pa rin ng buhay natin na pinipili nating humiwalay sa kalooban, katwiran ng Panginoon at sinusunod natin yung sarili nating paraan. Can we attest to that? Amen. Ayun po. So maliwanag, para lang alam nating i-define ano ang laman ng mga desisyon natin sa buhay. I hope maliwanag po sa atin na tanggap natin. May mga desisyon tayo na tayo lang ang may gusto, hindi naman ng Panginoon. Amen? May mga ginusto tayo na kahit minsan hindi nga gusto ng ibang tao, pinipilit mo. Kasi ang turo sa atin, and by nature, kung anong gusto mo, yun ang gagawin mo. Anong naramdaman mo, yun ang ginagawa mo. Anong naisip mo, pinipilit natin ginagawa. Sinusubukan natin. And we all count it in experience. Kaya sabi ng mga iba, hindi, wag mo akong tuturuan. Best teacher. Sabi niya, experience is the best teacher.
Naniniwala naman po tayo doon. Pero sa kabilang banda, may katotohanan na may wisdom din. Mas higit na tagapagturo ang sa katotohanan ng Panginoon. The testimony of the people who are already fallen into sin, at kahit na bago ka pa magkasala, sinabi na sa'yo, ikakalaglag mo yan, that's already the wisdom of God. Kaya mga kapatid, please do know, acknowledge, na ito po ang pagkilala natin. To the point, na may ganyang drive ang isang mananampalataya o isang tao. Ito po umuwi ngayon at humuhubog ng ating mga kasanayan na tinatawag yung mga habits or lifestyle in which sin becomes a way of our life. Naging paraan ng pamumuhay natin. Kaya maalala ko po, ang taong wala kay Kristo, sila po ay nabubuhay sa kasalanan. Pero pag ikaw ay lumabas na sa Panginoon, itinanggal ka na ng Panginoon, you are now justified, hindi ka na nabubuhay sa kasalanan. Anong nangyayari sa buhay natin? We are only falling into sin. Yung namumuhay at nahuhulog sa kasalanan ay hindi po pareho. Parang yung source of life mo, ang basihan mo, ang buhay mo, yung sarili mong paraan. Hindi tulad pag nung ikaw ay nakay Kristo, ay ang buhay mo ay si Kristo. Amen? Your life is in Christ already. And now, because we are in the flesh, yun ang heartfelt ng message kanina ng choir. One day, we will see Jesus face to face. And what is our joy sa bagay na yun? Alam mo, we will all be changed. This corruptible body will be put on incorruptible. This mortal body will be put on immortality. Itong may katawang may limitasyon, ito, tunghay na tunghay ko sa linggo na ito. Na medyo, kung pwede nga lang, itayo lang talaga si Brother John, di ko may tayo. Mabigat din. Hindi ko rin magalaw kasi hindi ako therapist. Problema, baka maggrumrabe. Minsan nga po, ballpen lang eh. Galit na galit sa akin si Teacher Tess. Pag dinis-assemble ko ang isang ballpen, hindi ko na alam ibalik. Ballpen pa lang yun. Paano pa pagkatawan ng tao? Pero mga kapatid, it is really a heartbreaking experience when you see our bodies failing. Nakikita mo yung kapasidad mo noon, lakas-lakas mo. Ngayon, may limitasyon na, dulot ng, minsan, hindi lang edad eh. Minsan, lifestyle talaga. Minsan, sa pagkain. Minsan, tanggap naman natin eh, pero kinakain pa rin natin. Part na rin po ng ating acknowledgement in this body. But please know, doon po tayo nababansag by our choices, it's become our habits, and it becomes our lifestyle. At anong nangyayari? Umaabot tayo doon sa pamumuhay na labas sa biyaya ng Panginoon. Paano siya nagiging labas sa biyaya ng Panginoon? To the point that we are now being comforted na actually, ang totoo, hindi okay ang kalagayan natin. Pero pag tinatanong tayo, kamusta ka? Okay lang. Sample, bilang isang anak ng Panginoon, kumakain ng kanyang salita. Ang bata, magrereklamo yan sa isang araw, pag hindi yan kumain ng isang beses sa isang araw. Pero ang mananampalataya, mati-matim mo, nakalimutan nating magbasa ni manalangin, pero pag tinanong ang buhay spiritual mo, okay lang naman. Mga kapatid, that is an awareness that we really even gone to the sensitivity and seemingly there is nothing wrong in our life, pero ang totoo, we are already in a dangerous state. Vulnerable na tayo, madali na tayong matukso, madali na tayong madaya ng kaaway. Bakit? Kasi nga po, we have been given into this state. Pakimarkahan po, Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. I would recall, nung tayo po'y nagbabahay-bahay, pinapamemorize natin ito sa mga kapatiran. Ano sabi doon? And you, who hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past, anong sabi niya? Ye walk according to the course of this world. Ito ang naging lakad mo. At dahil ito yung nakasanayan mo, ang lakad natin sa mundo, ang naging kapahingahan natin. Tama po ba? Sino sa inyo kahit mali, pero naging kampante na kayo dyan, nasanayan nyo na, minsan, kahit mali, hinahayaan natin. Amen? Sample.
Bago kumain o pagkatapos kumain, sanay tayo mag-soft drinks. Pampalako, pangsilyado, nanosita, burp, pampaburp, pampahikab, dighay, banta daw, dumighay. Kailangan na soft drinks. Alam naman natin na hindi nakakatulong, pero nakasanayan na natin. Hindi lang nakasanayan, it has now becoming our comfort. Bali sana kung nakasanayan lang, kaso hindi, napapanatag tayo. At dahil napapanatag tayo, akala natin, it is now being in a safe place, but the real matter is, nakukulong tayo. Doon sa kakayahan at posibilidad na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin, living in His grace. Kaya mga kapatid, realidad po ito, Huwag muna pong magsisisihan. Pare-pareho naman tayo dito. Lalo na sa pagkain. Hindi naman ako lalaki ng ganito nang hindi ako nag-abuso. Pero ang punto, John 8:34, ito ang pagkilala natin. Kaya po tayo ngayon may pagbabantay. Kasi pag hindi natin iningatan yan, the difference is, ang sabi ng John 8:34, whosoever committed sin is the servant of sin. Naalala po ninyo, when we were presented by the gospel of the Lord Jesus Christ, hindi lang pinatanggap sa atin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Pinakilala siya bilang ating Panginoon. And when He was introduced as Lord, meaning He is our Master. And this is the opposite now. After that, you are now being justified. Before, your Master is the sin, the world, the devil itself. Pero ngayon, meron na tayong deklarasyon, Panginoon, ano man ang mangyayari sa buhay ko, huudyokin man ako ng kasalanan, ng mundong ito, o ng dyablo, ikaw ang susundin ko. Naalala po ninyo? That is our declaration. That is our prayer nung tayo'y kumilala sa Panginoon. Kaya paalala po, ang kasalanan, hindi lang siya basta kilos. Pagkatali din po yan. It is a bondage. Pag sinabing bondage, tali, a servant. Kahit noon, ang servant, yung pagiging alipin noon, at saka ngayon, hindi na kasi pareho eh. Sa atin, na alam ko nakategorize pa ng dalawa yan. Aliping sagigilid, tsaka aliping namamahay. May ganun na tayong description. Yun lang naalala ko sa history ng mga alipin. In the Bible times, may certain years yan. Pag ikaw ay nabili, kung di ka magkakamali, 7 years maglilingkod ka sa master mo. Yun ang tali mo, yun ang bond mo. May kontrata pa yon. Pero yun din ang ginawa ng Panginoon sa atin. Nung tayo binili niya, by His blood, pinira nito ang kontrata. Kay Badakang Seli, you are now free. Mga kapatid, ang tindi ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi tayo inalipin, pero knowing the love of Christ, we are willing to be of servant in righteousness. Di ba may talata yun, Romans? You are a servant of sin and now you are a servant of righteousness. Kasi definitely sa mundong ito, dahil may limit po tayo, magiging alipin at alipin tayo. Ang tanong, you choose. Where do you want to be of servant, of service? It is of service in sin, of the world, of Satan, or in the service of our Lord, who loved us, who paid us for His own blood, at ngayon, pinalaya tayo. Kaya mga kapatid, paalala, ang ating kalagayan, una, by condition. Because yun ang nature natin. Pangalawa, by our action. Kasi ginagawa natin. Pangatlo, it is a legal decree. Nung sinabi ng Panginoon, Romans 3:23, for all have sinned. That is a decree, mga kapatid. Hinatulan yan, pinukpok yan. Lalo na, sabi niya, there is none righteous, no not one. Pikpok na, it's a decree. At the third fold, bakit tayo ngayon makasalanan? Siya mismong nagdeklara, ang lahat ng tao makasalanan. At ngayon, dahil nga hindi naman nauso, siguro nag-trending kasi yung mga Senate, saka yung
Blue Ribbon Committee, ano? Ngayon, ginagawa na nga daw Netflix yan, eh, ano? Yan ang sinusundan nila. Makikita nyo, ganon din po ang senaryo. Yung pinupukpok nila doon, yung gavel, it speaks of authority. Nung pinukpok yan as a legal decree, it speaks that nagpapakilala ng Panginoon, siya ay hindi lang Diyos, judge din siya sa atin. And being a judge, He is a just God, and implying to us that He is still in control of everything. Kaya mahalaga po pala yung pukpok na yon. Pag pinukpok pala yon, ang meaning nun, ang judge na ang may control sa anumang proceedings. Wala nang ibang papakinggang mic, kundi yung mic ng judge. Tapos, magsisigaw yan, order in the court. Kung hindi man magtatawag ng silence yan, according sa mga napapanood lang po, ano, it also calls the attention. O makiramdam pa. Ala pa ang sasabi. O mapali. Anong nangyari? Pag mainit? Ano ginagawa? Sinususpend. Tama? Tapos mamaya, resume. Ayun na. Potang magugulo na, mamye yung controlling judge. Bakit ko ito pinapaliwanag? Even in our state today, kahit ang Panginoon, anumang gulo ng buhay natin at ayos nito, siya pa rin ang may control. Be reminded, paano po ang Diyos tumatayo that having that signal, He is still in command. Kaya salamat po sa proseso ng kaligtasan in the part of justification. Kasi sa justification, ito po yung legal declaration ng Panginoon na yung mga dating makasalanan, pikpok ngeni, pwede na kang maging righteous. Hello? Andiyan po ba, amen? So, lalo na po yung mga candidates, hindi nagtutugma yung oras natin, pero may mga nakakaabot. Bandang huli, nag-one-on-one lang ako. Pero, hopefully, magkita-kita po tayong lahat sa ating mga candidate. Pero ito po, take this as our study na rin. Nung tayo po ngayon ay just justified ng Panginoon, paalala po, it's not because of what we're doing, it's all because of what Christ had done. Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sa pamamagitan ng pagtubos, redemption is pagtubos ni Kristo sa atin. Paano? Freely by His grace. Kaya biyaya po ng Panginoon, pakimarkahan din po, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ang sabi po dyan, for He hath made Him to be sin for us. Siya po ang naging nakasalanan para sa atin, who knew no sin. Ito po ay pagtupad sa batas, kaya paalala po, hindi po binali ng Panginoon ang sarili niyang batas. Tinupad niya. Merong memes na lumalabas, Jesus broke the law. Bandang uli, hinuhuli si Jesus. Hindi po niya binrake ang sarili niyang law. Finulfill niya po ito. Kasi nga, He is a just and a righteous God. Kung ano man ang iniwan niyang batas, sinunod niya, tinupad niya, even to the expense ng kanyang sariling anak. I would recall, pinag-uusapan yung mga kontraktor, naalala ko yung isang karakter ng Panginoon. He is our master builder. At wala palang ibang kontraktor o builder na kayang ibigay ang kanyang sariling anak para lang matapos yung project niya. Do you know who's the project of the Lord Jesus Christ? Souls. Tayo. Kaya binigay niya ang kanyang sariling bugtong na anak para matubos niya yung kautusan ng batas, for there is no shedding of blood, there is no remission of sin. Sabi ko, baligtad. Ang pinapanood natin, baligtad. Hindi nila kayang mag-expense hanggat maaari, nagtitipid nga para lang makinabang. It is so opposite sa ginawang pagbubuo ng Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, hindi ko kasi naapektuhan na ako eh. Ayoko man panoorin, lumalabas sa feeds ko, doon sa panonood ko ng isa, dalawa, may science pala yung social media na yan. Kino-connect niya, basta pinanood mo, tuloy-tuloy na yan. Lahat ng lalabas, ganyan na. Pero,
Kesa sa Panginoon, lalo na-stress ako pag napapanood ko tong mga to. Naghanap na lang ako ng katwiran ng Biblia na parehong kalagayan. Talagang napaka-opposite. Diyos lang ang nagbubuo, handang magbigay ng buhay para lang mabuo din ang buhay natin. Kaya mga kapatid, going back, being justified, what has done, anong nangyari sa buhay natin? Guilt was removed. Nung natanggal yung guilt, ang naging estado natin, our stand today, tulad ng sabi dyan, verse 2, by whom also, Romans 5:2, by whom also we have access, paano? By faith into His grace. Kaya ang ating paniniwala, pag tinanong, anong paraan ng kaligtasan mo? For by grace, through faith. Dulot ng biyaya ng Panginoon, tayo'y nanampalataya. Hindi pwedeng manampalataya nang walang biyaya. Mabablind faith tayo. Babansagan tayong naniniwala sa mga haka-haka at kung ano-anong hindi natin napatunayan. Pero salamat, we have our object of faith. It's the grace of God. It's the life of the Lord Jesus Christ. Kaya ang object of faith natin, si Jesus Christ. Hindi si pastor, it's not the church, it's not the brethren, it's not the ministry. Ano man ang kondisyon ng mga bagay na binanggit ko, hindi po nakadepende dyan ang kaligtasan natin, kundi sa buhay ni Kristo. Maliwanag po yun, amen? And then, mga kapatid, nang dahil doon, we are now in the state that we are acceptable unto God. Before, hindi po tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. But accepted the grace of God, you are now accepted by God. Maliwanag po yun, amen? Para lang po magkaintindihan tayo. Kaya ang purpose nun ng justification ay to restore our standing before God. Naibalik ba? Yes. And that is done already. Sino mang tumanggap sa Panginoon, that is work of the Holy Spirit, na tayo po ay inilugar. Kaya tayo ngayon ay pwedeng i-sanctify, change place, change function, change purpose. Kaya ngayon, ang standing natin sa Panginoon ay mas nasa magandang kalagayan. Meaning, bilang anak ng Diyos, pwede po tayo ngayong gumanap ng paglilingkod. Paalala ko po, walang paglilingkod kung wala kang personal na relasyon sa Panginoon. Yung ginagawa nating charity noon, nung tayo hindi pa naman nananampalataya, that is all under the moral law. Morality lang po iyon. Moralidad. And when you say morality, that is all under the law of the land. The law of people, law of men. Hindi yan umaabot. Kaya sabi ng talata ng Panginoon, we all fall short of the glory of God. Kasi sabi ng iba, wini-witnessan ko, Pastor, dati ko na naman mamimigay. Dati naman akong namimigay. Pastor, wala naman akong inaapakang kapitbahay. Opo, maganda naman kung nakapagsikap po kayo ng maganda ang moral ninyo. Pero paalala po, hindi sapat ang moral natin para kilalanin tayo sa langit. Paalala po, kasi nga sabi ng Ephesians, not of works, lest any man should boast. It is only the works and the life of the Lord Jesus Christ. Kaya po ngayon ay hinihayag ng Panginoon ang biyaya niya at ang hustisya niya sa buhay natin. Kaya please, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 po yun, and Romans chapter 4 verse 5. Ang sabi dyan, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Yan po ay sa justification natin. Maliwanag po. Meaning, ang ating pong Diyos Ama sa langit, sa kanyang hustisya, hindi po yan mako-compromise. Kasi si Kristo mismo ang nagdala ng bayad ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. And that can be seen in Romans chapter 3, verse 25 to 26. Pwede pong markahan yan. Yung verse that speaks of the propitiation. Ang sabi dyan, whom God had set forth to be a propitiation through faith, saan galing? In His blood. Let's read it all together. Ready, begin. To declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Sa pagbibitbit ng Diyos
ng ating mga kasalanan. Verse 26, to declare, altogether begin, to declare, I say, at this time, His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Tayo po yun, o sino mang maniwala sa Panginoon. Kaya I hope, mga kapatid, we are giving a specific at binabagalan ko po, kaya bear with me para lang magkaintindihan tayo. Ang purpose po nito, kaya natin to tinuturo, para pag tayo naghayag ng Ebanghelyo ng Panginoon, ang minamagnify natin, it's the grace of God. Biyaya ng Diyos, wala tayong kakayahan, siya lahat ang tumrabaho niyan, and it is of His righteousness, not us. Kaya ngayon, na-uphold natin ngayon, through that grace, yung holiness. May proseso siya, mga kapatid. Hindi siya magic na, nag-pray ka, banal ka na ngayon. Hindi. May pinagdaanan po yan. Kaya yung iba nadadalian sa kaligtasan, kasi akala nila libre lang, madali lang. Sabi nga, parang sumakay ka sa jeep, tas nilibre ka sa jeep ng pamasahe. Ang problema, nung pagsakay mo, tuwang-tuwa ka nung nalibre, nakalimutan mo may nagbayad para sa'yo. Kaya paalala po, when we talk of justification, remission, redemption, ang Diyos po, He had paid the penalty of our sins. Siya lang po. No other payment is acknowledged. Kaya without the justification of the Lord Jesus Christ, wala pong paglilingkod na hindi katanggap-tanggap maliban sa Panginoon. Kaya maliwanag po yun, I hope it is now acknowledged. When we talk of justification, pinapakilala dyan yung grasya ng Panginoon, yung hustisya ng Panginoon. Hindi siya nag-shortcut. Siya mismo naging substitute. He had fulfilled His law. At pangatlo, He had provided an assurance. Kaya yung ating pong sinesharean, hindi lang po ang kaligtasan, pati yung eternal security natin. And when it comes in our eternal security, our assurance, Romans chapter 5 verse 1, ayan po ang katiyakan, that we have peace with God. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Panginoon ay katiyakan ng ating buhay na walang hanggan sa langit. Na hindi po yan nakabase sa fluctuation ng ating performance as a believer. Andiyan po ba, amen? Sample, hindi ka nakakondisyon makinig ngayon. Bumababa yung kalusugan mo. Bumababa yung pasensya mo, yung isip mo. Hindi mawawala yung kaligtasan mo. Andiyan po ba, amen? Kasi nga, hindi po nakadepende sa atin. Kahit mag-absent ka pa dyan, kung tinanggap mong totoo ang Panginoon, hindi po nakadepende sa mga kilos natin. Nakadepende po yan sa ginawa ulit ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Kaya we have now been sharing the confidence of a believer that your salvation is established in the Lord. Amen? Hindi po sa'yo. Kaya huwag kang matatakot. Huwag ka ding mahihiya. Huwag ka ding mag-alangan. Ang pinipresenta mo, pag-ibig ng Diyos, tatag ng Diyos, hindi naman yung buhay mo. Kung buhay mo ilalapag dyan, baka magdalawang isip ka nga. Kasi alam mo, hindi ka tapat. Alam mo, nagkukulang ka din. Pero hindi naman buhay natin pinipresenta. Kaya gano'n na lang ang lakas ng loob ni Pastor Josh, kasi hindi naman buhay kong pinipresenta dito eh. Ang pinapakilala, buhay ni Kristo. Ang tanong ko, duda ba kayo sa ginawa ni Kristo? Ba't di natin makwento? Hello? O baka dahil di natin makwento, nakalimutan na natin ang ginawa ni Kristo. Church, this is one way that we have really to anchor our life and Christianity into the salvation that Christ had done in our life. Magtaka ka, bakit sira-sira yung pamaglingkod mo? O teka consistent ngini? O mababating ka karing ministry? O takiling man, may tanggiwa na ng Ginoo. Hello? Kasi I tell you, it's not the testimony of the pastor that encourages you fully in the service of the Lord. It is still the life of Christ. Kasi kung testimony lang namin, potang mag-backslide ko, mag-backslide na ako ngan. Potang pinalya yung metong leader, palyata na ngan. Aliya. Nakadepende siya sa buhay ni Kristo, kaya sa kanya lang, tama ang hugot ng ating paglilingkuran. Kaya mga kapatid, dito pumapasok ngayon yung pag-aaral natin
transformation o transforming into our best self through Christ Jesus. Posible ba na maiangat ang pamumuhay natin? Mga kapatid, hindi lang posible, ginampanan ng Panginoon. Kaya handa na po bang mag-aral? Yung Sunday School yun. Ready na po, mga kapatid? Ngayon ako bisa, alas 11 na. Hali po, mga kapatid, blessing po ito. Kasi gusto ko lang pondohan ng lahat ng pare-pareho tayong katwiran. Kasi baka pag nagpangaral kayo ng gospel, iba-iba tayo ng paliwanag. I hope magkaroon tayo ng pare-parehong konteksto, pare-parehong reference in the Bible. Kaya church, ito ngayon ang kasunod nun. Now, the sanctification, pag sinabing sanctification, yung bagong layon ng buhay mo ngayon, nabigyang daan. Napansin po ninyo, nung wala tayo sa Panginoon, ilang beses ka nang nagbabago, hindi mo bago-bago sarili mo. Bakit? Walang basbas ng sanctification ng Diyos. Sabi mo, last na nga to, buting kumpare ko, ganun, buting kaibigan ko, buting barkada ko, bait-bait, magpakabait na nga ako. Buti yun, sipag-sipag, magsisipag na nga ako. Ba't ang huli? Grabe ka pa. Bakit? Kasi nga, walang pinaghuhugutan na may katibayan. Kaya balik tayo, ang tanging tibay na binabalikan natin, that reflects the growth not only in physical, also in holiness, it is the life of the Lord Jesus Christ. Kaya please know, justification is the foundation. Pundasyon po yun. Tandaan po natin, hindi ka makakabuo kung hindi ka pinawalang sala ng Panginoon. Walang mabubuo sa buhay natin kung hindi ka pinawalang sala. Pero salamat, pinawalang sala tayo ngayon, kaya every one of us has always a new beginning with the Lord. May bago tayong panimula. Kaya pinapakilala ko yung iba nagugulat, ganun lang, ligtas na ako. Teka lang, magbantay ka. Simula ngayon, buhay mo hindi na sa'yo. Sa Panginoon yan. Check mo ngayon, pagising mo, anong ginagawa mo para sa sarili mo na pwede mo ngayon balik ibigay para sa Panginoon. Kung hindi mo kayang magawa, yun ang dahilan, bakit kailangan mo siyang kilalanin? Kasi the more you know Christ, the more you trust God in your life. Romans chapter 6, verse 1 to 4. Ito pong punto ng, what shall we say then? Ano po? Nililinaw natin. Totoo po, may biyaya ang Panginoon. Pero ayon sa talata ng Panginoon, chapter 6, verse 1, what shall we say then? Ano sasabihin natin? Shall we continue in sin na hindi naman pala epektado ang ating kaligtasan sa pamumuhay paglilingkod natin? Hindi magpatuloy tayo sa kasalanan. Mga kapatid, paalala po, having the salvation, it's not the whole part of the program of the Lord in our life. Ang goal niya, mabalik tayo sa dati. Kaya nga, kahit sa Bible school, tinuturo po, pag tinanong, anong pinakatema ng Bible? God's love. May lumabas ngayon, love wins. Kaso iba ang tema. Iba yung tema ng love wins. Pang-homosexual, ang LGBT. Pero ang punto ng love, it's not the love na lahat ito tolerate mo, lahat tatanggapin mo. Hindi ganun ang love ng Diyos. It is the love of God that keeps us and instill us into the truth and righteousness. Kaya ngayon, may tunay na kapahingahan at kapayapaan sa katotohanan ng Panginoon. Kaya ngayon, sabi niya, ngayong kinikilala mo na may grasya ang Diyos, magpapatuloy ka ba sa kasalanan that grace may abound? God forbid, verse 2. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Verse 3, can you read it? 3 and 4, ready, begin. Ties into his death. Verse 4, therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Ito yung dahilan bakit nagbabago ang buhay natin. Hindi dahil ginusto mo lang. Binigyan ka ng isang tayo ng Panginoon na pag naglayon ka, hindi lang dahil sa sarili mo. Maglalayon ka kasi may Diyos ka ng kasama sa buhay mo. And now, having this grace, it's not a license for us to enjoy sin, but it is a license that we can now live a righteous living for God. Andiyan po ba, amen? Kaya noon, kahit gaano ka magpakabanal, walang kabanalan sa buhay natin, wala tayong ugnayan sa Panginoon eh. Kaya please,
Kung meron man tayong nagiging tayo nung wala tayo sa Panginoon, start breaking that stand. Walang katwiran ang moralidad natin sa Panginoon. Ang sabi nga ng Bible, even our wisdom is only foolishness in the sight of God. Yung dunong ng tao, moralidad ng tao, kamangmangan lang ng Diyos. Kaya ngayon, bumabalik tayo sa katwiran ng Panginoon na sabi niya, hindi rin pinapahintulot ng Panginoon. Ikaw na binangon niya. Alam niyo po ba, there is a survey now in all the Christian group, 70 to 80% of the people now are baptized. Alam niyo ang problema, hindi nila naintindihan yung pagbabautismo na ginawa sa kanila. Kaya I am grateful. Meron po talaga dito na willing to, Pastor, paribaptize ako. Pastor, ba pwedeng ulitan nita? Namang kaya mo itang balo kong ini, malino. Na talagang, nung ako ay inilubog, as ang katunayan yon na ako din ay namatay. At anumang bagay sa buhay ko, nung unang pagkatao ko, o yung lumang pagkatao ko, yung buhay ko sa laman, ay ibinabaon ko na nga. At ang anumang ginagawa ko ngayon, ay nakaugnay sa bagong buhay ko sa Panginoon. Ang sarap ng pasimula natin lagi sa Panginoon. Kaya mga kapatid, please, this is a reminder na we have really our liberty. Meron tayong kalayaan. We are free from the penalty of sin. And now, we can walk in obedience as we trust the Lord. May empowerment ngayon ng Holy Spirit. Noon, naririnig natin yung batas ng tao, batas ng Diyos, 10 Commandments. Sinusunod natin. Pero alam niyo po ba, there is no power of the Holy Spirit. Bakit? Naninigisimba naman ako Kaya ako umabot nasa simbahan na. Alwa pa yung gino'ng pantunan. Manto niya pa malago. Manto niya pogi. Manto niya, nino kayang makwalta ka rin Nino kayang kalulo ka rin Mga niya naman susulod dito. Nasa simbahan ka na, iba pa yung focus natin. Why? There is no leading of the Holy Spirit. You may be, sabi nga, you may be morally good, but you cannot be. It doesn't mean you are already spiritually right. Hindi po pareho yun. Kasi ang katwiran ng moral sa tao, ang katwiran ng spiritual ay sa Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, for what purpose? Ang pinaka-goal ng justification, uniting us with Christ, magkaisa. Kasi when Christ has justified us, we are now inseparable into the union of Christ. Hindi na ngayon pwedeng paghiwalayin yung buhay mo at yung buhay ni Kristo. Kaya hindi pwedeng, sabi ng isang kabataan, ang hirap pala ng pinapagawa mo. Pastor, sabi niya, hindi ko pa man nakilala yung sarili ko, hindi ko pa man na-enjoy yung buhay dito sa mundo, gagawin ko na yung sinasabi ng Panginoon. Behind his mind, ang palagay niya, mayroon siyang dapat i-enjoy muna sa buhay, sa lupa, bago siya magsuko ng buhay. Kaya clear, ngayon pa lang, ito po yung pag-aaral natin. Ang justification na ginawa ng Panginoon sa atin, magbantay. Kasi may dati tayong comfort nung wala tayo sa Panginoon. Pero paalala ko, regarding our transformation, yung comfort na galing sa mundo, it's dangerous. Imbis na payapain ka, kinukulong ka pala, hindi ka dinadala sa kalooban ng Diyos. Komportable ka Yun ang sinasabi natin. Kaya hindi lahat ng komportable may katwiran. At ganun din naman ang paghihirap, anumang sakit at bigat ng buhay. Hindi lahat yan punishment. When we talk of the transformation of the Lord Jesus Christ, may bahagi ng pagsasakit, o may bahagi ng pain, bigat, troubles, and struggles. Buti salamat sa awitin kanina. Sabi niya, all troubles will cease. May hangganan din yan. Huwag lang naman ngayon. Huwag mo muna puputulin. Baka gusto mo makita mo na si Lord kagad. Hindi naman yun ang punto nun. Ang sinasabi, may bahagi ng buhay tayo na mahihirapan. Kasi nung binayaran tayo ni Kristo, hindi naman siya nahirapan lang Namatay siya para sa atin. Tapos ngayon, tanong mo, magkasakit ka mo nakabisa. Akaling man mo itang ginumetaya para kaya ka. Magadwa kang loob ngayon, nung mataya ka para kaya. Dahil ngayon namumulat ka, ay makanta pala yung mag-aral, makanta pala yung sikat, makanta pala yung magaling, ay makanta pala yung dakal pera, ay makanta pala yung dakal business, dakal pasan palitang sikat ka,
Dakal palitang, ganaganang tao, happy please mo. Kanya man. Bandang huli, kaya mong talikuran yan in the expense of the life of the Lord Jesus Christ. Hello? Tapos magtataka tayo ngayon, nasan yung transformation na ginagawa ng Diyos? Ulitin ko po, hindi kailanman huminto ang Diyos sa paghubog niya sa buhay natin. Tayo na mga putik, kasi ang sabi sa Bible, we are the clay. He is the potter. Ang madalas, kaya tayo natitenga, matigas pa tayo sa bato. Bakit tumitigas? Hindi ka naman nagpapadilig ng salita ng Panginoon. Paano lalambot na bilang putik at maghulma ka? Tuwing naririnig mo salita ng Panginoon, bisa, makanyanin na sabihin, ako na naman paturanan ng pastor. Paalala ko, hindi lang ikaw Kristiyano. Kaswelo mo naman, nung para kaya nga manuning Gino. Tanggapan mo, Gino, mangusap niya kaya katamungan. Tamo makayang makasarili na ako na naman paturanan ng pastor. Ka-special mo. Hello? Andiyan po ba, amen? But the point is, maganda nga kung nababantayan natin. Minsan kasi, bakit gano'n ang sinasabi ko? Kasi bandang huli, masama pa loob sa akin. Bate ka lang. Sinabi ko lang naman yung sinabi ng Diyos eh. Ba't kayo nagagalit sa akin? Iba naman, ganun din ang tema. Ay, pastor, thank you po. May aturang ko. Pag-pray ko, magbayo ko. Nyaman. Una sabi ko, when was the last time? Kung di man ako, may preacher na nangaral dito. Pagbaba niya dito, Pastor, I was blessed, I am changed. Masarap yung laging pinagpapala. Pero ang tanong, pagkatapos ng pinagpala, may pagbabago ba? Hello? Kaya ngayon, you're having this call. Do not be blessed alone. Be changed. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Mabago tayo. Matransform yung buhay natin. Bakit? Kasi hindi tayo pwedeng humakbang dun sa bagong buhay ng Panginoon, pinipilit mo yung hakbang, mag-sex bomb dancer ka, mag-split ka. Mag-concert la pa mo. Malbe ka. O bala mo, biya Kristiyano mo, split me. Mamintuking gino. Nyamanin niya to. Pwede. Nanong Malyari, kanyang-kanyang ka mo. Milala ko aking posisyon mo. Ali. Ating maging pamagdagol. Ala. Nagtataka ngayon, wala man yatang ginagawa ang Diyos sa akin. Ang tanong, may hinihakbang ka ba? Kasi hindi nga magic ang kalooban ng Panginoon. We have to do something. You have to make a choice. Kasi yung kaligtasan ng Panginoon, it is a choice. Ngayon, pipiliin mo bang mabuhay para sa Panginoon o pagkatapos mo kanya niligtas, balik ka sa dating buhay? Pwede naman. Ang tanong, Pastor, ligtas ba yun? Kumilala sa Panginoon, bumalik sa dating buhay. Ganun ang eternal security natin eh. Merong backslider na umaabot ng langit. Wala nga lang rewards. Hindi nakapaglingkod eh. Para din kapareho lang din nung namatay sa krus na ang minuto na lang ang meron siya o segundo. Pero nung kumilala siya sa Panginoon, alalahanin mo ko. Ano nangyari? Niligtas siya ng Panginoon. Nakapaglingkod ba siya? Yun lang ang wala sa kanya. Walang service. Walang reward. Sa langit, sabi may ng Bible, may awarding. Kaya mga kapatid, balikan natin. This is a reminder, marami po kasi ang mga mananampalataya, gustong-gusto yung pangako ng Diyos, ayaw naman yung proseso ng Diyos. Ulitin ko po, ang dami sa atin natutuwa sa pangako ng Diyos, pero ayaw pa proseso sa kalooban ng Diyos. Sayang. Gaganda ng pangako ng Panginoon, hindi natutupad sa buhay natin. Bakit? Nagkukulang ba ang Diyos? Hindi naman sa nagkukulang siya eh. Hindi lang tayo tumatanggap sa proseso ng Panginoon. So what happened?
Yung transition sana na sinasabi ng Panginoon, that faith brings peace, grace gives standing, our tribulation builds hope. Yung paghihirap natin, lalong nagbubuo sa pag-asa natin, talagang tamoy kita para kinyatong iti. At ko nga kakit minister na maglingkod ya, toro magkasakit ya, lalo yung daragol pag-asa king Ginoo. Retang alwan mo, baligtad. Anyang gagawa ng Diablo, didinanan ng kasakitan. Bakit? Ginoo, maglingkod na ako, paparusan mo ko ba? Paalala ko nga ulit, not all pains, not all sufferings are about punishment. There are pains given in the transformation of God kasi may change na goal ang Panginoon sa atin. Sa change na to, sinong kalaban natin? Una, sarili natin. Ang sakit kaya pag binabali mo yung sarili mo, tapos nakwento mo yung sarili mo sa ibang tao, sinabi ko pa man din, matapang ako. Matapang ako may pagsuntukan. Yes, yun, yung alam mong tapang. Ngayon, baligtad pala. Ang tapang pala ngayon, paggawa ng tama. Sino ngayon ang matapang? Na kahit ano sabihin ng tao, gagawin mo pa rin yung tama. Ngayon, wala nang tapang. Ang daming duwag. Nagsisisihan pa ngayon. Gusto yung makakita na ganong kwento? Manood kayo ng Blue Ribbon. Nagtuturuan. Nakakalungkot lang. Pilipino tayo. Nandito tayo. Maraming kaya balik ako. Ano ba kasi nakakatuwa? Ba't Pilipino ako? Yun na lang inaalala ko. Kaya sa babalikan ko, Pilipino ko pala. Kapare-kapare ko pala silang Pilipino. Kukutsain ko sana Kaso naalala ko, kadugo ko. Kung sa tao lang tayong magbabase, talagang sira na pag-asa natin. Pero salamat, may pag-asang binigay ang Diyos sa atin. And that hope, it is encamped into the transformation that should be done in change sa buhay natin. Kaya ngayon pa lang, tamang mindset. Mindset to, tingnan niyo po. Sabi niya sa verse 5, not only so, verse 3, but we glory in tribulation also. Sino ang nagpapakasaya sa loob, sa gitna ng kahirapan? Ito lang yung may pananaw na maranop ko, Sino sa inyo nagbubuisit po tangala ng kanan, pero aga na kami, si Map, ang Bible, libriya. Importante mabsiya yung spirito, pabran niya pa yung physical. May nagkaroon ba na ganong mindset? Napakadalang na ganong testimony. Kasi po, maranop ko yun, may pa yung Bible. Manisin ako! Utala na ako naman pera. Nanong kananta mo? Buisit tapag yung buisit Bala mo yung biya makadepende yaking patawan Magbalik mo. Sagad na natin. Sabi nga baligtad nga testimony ko lang, nakita ko, hindi lang po ako. Habang tumatagal ang mga mananampalataya, lumalaki. Mayroon ba akong nakitang mananampalataya tumagal sa church tapos lumiit? Parang wala. Katunayan lang ng pagpapala ng Panginoon. Tapos ngayon tinutumbas na, Ginoo, pabren mo ko. O sabi nga maswelo ko. Mamamatay na rin, ako papayat ko pa. Hello? O gamitin natin yung physical na logic. Pa rin tumod Sinobra yung grasya ng Ginoo. Kaso bakit we have this response? Paalala po, this is along the transformation of God in our life that should be. Faith should produce peace. Ano man ang paniniwala mo sa Panginoon, nagbibigay ng kapahingahan sa iyo. Pag hindi ngayon nagbibigay ng kapahingahan at kapanatagan sa iyo ang pananampalataya mo, may problema ka sa buhay spiritual mo. Sino sa inyo may problema ka sa physical, sinabihan ka ng spiritual na bagay, nagdamdam ka pa? Makanyaning pisa sabyan. Pero ang tibola mo, wala yung epekto yung spirito kayong physical. Let me tell you, church, spirit is more greater valuable. Sabi ng Bible, things that are not seen are eternal. Things that are seen
are temporal. Potang kay, nagbabakbakan tayo sa mga bagay na pisikal. Pero sa spiritual, ang lamya natin. Mga kapatid, I hope this would remind us that when we see the transformation of God in our life, we are reminded that God is calling us to overcome comfort. Amen? Overcome comfort. Lagpasan mo yung nakasanayan mo. Lagpasan mo yung tinuturo ng mundong ito, nakapanatagan nga natin. Kasi hindi lahat ng kapanatagan na tinuturo ng mundo, kapanatagan ngang nananatili katulad ng Panginoon. O ngayon lang, makita nyo. Sa mukha lang natin kung sang-ayon tayo at hindi. Pastor, nanong God will provide. Miyatong nakimungaldo, mamangan king patingapon. God will provide. Yung nga, nabi nga, buhay pa. Nakahiga na, buhay pa. May pili na eh. Pastor, rotlekwad nyo ko ng Webis. May teyok palat. Hindi tayo dumaan doon. Ang naalala ko kasi, wala si Brother Ninoy. Nakalimutan kong dumaan sa Medina. Pag sadyang kitang talata ko, mag-recite ko gingwagwa. Sabi ko, araw. Yung sinabi ko po kasi, mag-chat yung anak yun, ako banta, talanan tayo. Problema, hindi nag-chat. Wala akong, hindi ko naisama. Pero sabi ko, more of that, sabi ko, kung pwede sanang kulit niya sa akin, Pastor, kuha mo na akong manilot. Kuha mo na akong doktor. Pastor, kuha mo na akong banta, masagit na ako, papalwan. Yun sana yung kukulit niya sa akin. Naghihintay ako eh. Kasi alam ko, may hindi siya magandang pakaramdam. Pero sabi niya, Pastor, ote mo ko tikin niyang Webis. Yung pa hinihingi niya. Mangalbag ni Rugo. Kaya sabi ko, hindi imposible ang talata ng Panginoon. That even nowadays, we can, knowing that tribulation worketh patience. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin. Mga kapatid, pero sabi niya, Pastor, happy na yun eh. Kaya na ako dasan ng Ginoo. Sagli po ako. Ito ko balo kasing galon, pero pagprita mo. But our point is, that kind of drive, may problema ka sa physical sa buhay na to, gaano kadaming mananampalataya na kayang bumalin sa spiritual na buhay para paglabanan ito. There is the call of the Lord in overcoming our comfort. There is the call of the Lord to mortify our old self. Pag sinabing mortify, put to death. You embrace the change. Romans 5:2. By faith, we stand and rejoice in hope of the glory of God. Mga kapatid, huwag pong papadaya. Baka hanggang ngayon, may comfort tayong kinagigiliwan na galing sa mundong ito, na kumukulong dun sa kalooban ng Panginoon imbis na umabot tayo sa pagbabago. Change. Hindi lang si Duterte nagsabi nun. Noon pa sinabi na ng Panginoon yon. After that you have accepted Christ the Lord Jesus sa buhay mo, change will be done. Kaya true rejoicing should be found in moving forward. Kaya sabi nga, biyaya ng Panginoon, ano man ang meron tayo. Next Sunday, 39 years na po ang church. May kasalanan pa nga ako, ikala ko katapusan na nung namatay si pastor. Sinisi ko naman sa Panginoon yon. Yung katapusan na pati pala ako dapat kinuha na. Pero hindi ako kinuha ng Panginoon eh. Sabi niya, maglingkod ka. Tigil-tigil lang yung paghahanap sa tatay mo. Ako muna paglingkuran mo. Bumalin ako ng tangin-tingin. Lingkod. Now, I am being blessed. Hindi dahil sa paglilingkod ko. I see people being transformed by the grace of God. Para lang akong nakikipanood ng buhay ng ibang tao. Kaya please know,
more than me being a blessing, I am being blessed in every time I do and meet people. Lalong higit pag mananampalataya. Gulat lang sa akin yung mga pagbabago na ginagawa ng Diyos sa mga kapatiran. Akala ko noon, Ginoo, gawan mo kong blessing, karing baling-aring. Pagdating ko doon, hindi man ako yung blessing. Ako pa yung nabibless sa kanila. Minsan, malati pa yung lawi ako, ang gawa na ng Ginoo. Pero, this is a warning, hindi lang po sa ating lahat, pati sa akin, that growth comes into faith in taking risk and obedience unto the Lord. Kaya talagang ang pagtitiwala sa Panginoon, hindi niya sinabing, pag naintindihan mo, sige, sunod ka na. Hindi. Sabi ng Panginoon, pagtiwalaan mo ko, alam mo man o hindi, sumunod ka. Kasi alam ng Diyos ang ginagawa niya. Mga kapatid, putting ourselves into death. Romans 5:1, being justified by faith. Kasi yung ating old sarili, this is restless. This is chained to sin, free to sin. Ulitin ko po hindi pareho yon. Nakakatali sa kasalanan, yung dating buhay, pero yung bagong buhay ay malaya sa kasalanan. Kaya ngayon, balikan natin 3-4, jump na pala ako. Ang sabi po natin, mga kapatid, that the purpose of pain, kaya balikan nga po natin. Can you repeat after me? Sa paghubog ng Diyos sa atin, can you repeat after me? Sa paghubog ng Diyos sa atin, ang bawat sakit at bigat ay preparasyon at layon ng Panginoon. Let's secure that. Dahil naniniwala tayo na may pagbabago at binabago pa tayo ng Panginoon, can we have a right mindset of pain? Potang magkasakit ta na, pag mabigat na yung kalagayan, tanggapin, preparasyon ito ng Diyos. Kasi may dakila pa siyang layon sa buhay ko. So don't forget, there is a lot more pain coming. At sinisimulan na namin ngayon. By faith, nag-provide ang Panginoon. Andiyan na ba si Brother Gian? Wala din. Pero supposedly, mga kapatid, naalala niyo may nag-bless ng pangsasakyan sa atin. Dapat last year pa ito. But I don't have that peace. Itong nakaraan lang. So sabi ko, tulungan niyo ulit ako. Ikot tayo. Isang araw lang, pinagkaloob ng Panginoon. Dapat, asan na ba? Yun ang problema natin yun. Paano natin pag-pray yung blessing? Wala yung binless ng Diyos sa atin. O, pakitawagan. Ang plano natin, gagamitin na natin. Kasi di natin magagamit pag wala dyan. Parang Kristiyano din, Galing-galing, tali-talino. Wala naman sa church. Sipag-sipag. Wala naman sa church. Paano ka babaguhin? Pero mga kapatid, balik tayo doon sa comfort and pain para magkapareho lang tayo kasi habang wala pa yung sasakyan, yun po talaga ang goal. Kaya may tawag po ngayon sa anniversary po, hindi po kay Pastor MJ, sa ating anniversary. I am praying, every member, every attender, every fellow minister, we will all undergo into the process of the Lord with His promises. Amen? Ako po ay isang matatakutin, sagad ko na. Marami akong takot sa buhay. Pero sa pagpapatunay ng Panginoon sa akin, doon lang ako nagkakaroon ng lakas ng loob. Actually, yung binigay sa atin, ay pan-down lang yun. 5 years. Hindi ko alam anong kasunod ng 4 years. Kung ito ba'y pagkakalob ng Panginoon. But now I have seen, we really have to create the need so that every one of us will have a platform to work together in unity. So now, we have seen this as an opportunity. Meron na tayong pang-down problema, yung monthly. Dito natin simulan at panghawakan ng proseso at pangako ng Panginoon, Church. Amen? Pero sabi ko, ang aking paalala lang, huwag po kayong tutulong sa sasakyan.
kung simpleng tithes and offering hindi natin magawa. Kasi ang pagtulong sa ibang ministeryo, that is already an extra mile commitment. Kung hindi pa natin kayang ibalik yung sa Panginoon, anong pinangtutulong natin? Yung galing sa'yo? Mali. Ang pinangtutulong natin yung sa Panginoon din. Kasi maliwanag sa atin, sa Panginoon yon. Amen? Kaya mga kapatid, balikan natin. Let us now recall, tulad ng sabi ko mga kapatid, nasa phase na tayo ngayon ng pagre-realign. Ngayon, mayroon nang nai-align. Ang panalangin natin, rebuilding. Paano yung rebuilding? We really have a lot of ministers sa laki ng pagtitiwala ng Panginoon sa atin sa gawain. Brother Ricky lang, sorry for using your name, preacher. Pero sa online ministry lang, ang daming opportunity. Ang dami naming dapat gawin para dun lang sa platform na yun, trabaho na. Di ko nga alam kung pareho na kami ng tulog ng isang oras eh. Pero gising pa siya sa akin. Akala ko natutulog na ako. Maya-maya may nakita ko, may nakapost na naman. Sabi ko, huwag yung tutularan yung hindi pagtulog. Kailangan din natin yun. Pero I see opportunities. We could really work in the ministry of God. Ang laki ng pagtitiwala ng Panginoon. Kahit saan tayo ibalin, may trabaho. Kaya huwag pong sasabihin na wala akong parte sa simbahan na ito. Amen? Lahat tayo may bahagi. Kaya mga kapatid, magbantay lang. Sa pagbubuo ng ating sarili sa Panginoon, disiplina at vision pa rin naman. Kaya ako po pinapaliwanag ngayon, normal po na dumaan tayo sa phases of stages ng ating church. Sabi ko nga po sa inyo, dumaan tayo sa pagre-recollect at pag-gather ng na-remains. Problema, nung inipon natin yung natira, sino bang nasa church? Sino bang humiwalay na? Sino bang tumalikod na? May lumaban pa. Now, we have to take a stand. Tumayo tayo sa ating sa katwiran ng Panginoon at kalooban niya. Dumabo tayo sa season na kailangan depensahan at preserve yung gawain ng Panginoon. And now, we are now facing a renewal and rebuilding of this ministry. Marami na pong humakbang ang blessing ngayon. Maraming gumaganap sa ministry, hindi naman dating gumaganap. And I thank the Lord for that. Ang engagement talaga kasi noon, mahirap katrabaho si Pastor Galang. Kasi hanggat kaya niyang gawin, gagawin niya. Minsan, ugali ko na din. Buti na lang, pinapaatras ako. Pastor, ako na. Amen, amen. Total, wala talaga akong alam dyan sa mga bagay na yan. Para sa inyo talaga siguro yan. But I see how God works in this church. And may it be a living testimony. Among the pastors, sabi nga po siya, ako po ang isa sa pinakamadaling i-down. Ang dami nilang expectation sa akin. Mukha daw akong misyonero. Alam, missionary. Yung nagpupunta ng abroad para maghanap ng partners in the ministry. Mukha daw kasi akong Hindi, Kapampangan lang tayo. Nagbibihis lang tayo. Pero butas ang bulsa natin. Pero mga kapatid, butas man ang bulsa, tapat naman ang Diyos natin. Nagtataka maraming mga simbahan, paano ka pa nagsusurvive? Hindi daw normal yung pamumuhay at paglilingkod ko. Kung hindi normal, ganun talaga siguro sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi na naman lahat ng alam natin, yun lang nangyayari. Pero mga kapatid, I am living this challenge. Hindi ko po kasi masusumpungan to nang ako lang mag-isa. Everyone should take their part. Kung alam mong miyembro ka, minister ka, let's acknowledge the transformation of God, what is doing in our life. Ano yung ginagawa niya? Action plan. Assignment po. Assignment na tayo. Mukhang hindi po aabot yung sasakyan. Aabot ba? Mukhang hindi. Assignment na po tayo. Mag-iwan po ako ng mga paalala sa atin. Kung binabalikan po natin yung identity, kilalanin mo sarili mo.
Alam mo yung dating buhay mo na wala ang Panginoon at yung ngayong buhay na mayroon ka sa Panginoon. Identify, and then next, eliminate habits. Hanggang ngayon, may sakit pa rin po kasi ang mga manggagawa. Meron tayong mga nakasanayan na akala natin okay lang. But now, church, I am praying that we will all be rooted and grounded into the Word of God. Establish, rebuilding. We can never build something hanggat may idleness tayo. Church, can you identify? Ano yung mga ginagawa natin hindi nakasama sa kalooban ng Diyos? Isuko natin. Pwede yun, amen? Oo, sige. Pwede yan, amen? Sample. Sabi mo, Panginoon, maglilingkod ako. Hindi ka naman makapaglingkod kung hindi malusog ang katawan mo. Sabi nga, can we start this? Mula po sa ating potluck, wala na pong magdadala ng soft drinks. Amen? Ko kanyang bisa eh. Simulan natin. Kumakain tayo ng sabay sa salita ng Panginoon. Hindi kumain tayo ng sabay sa physical. Itama natin yung pagkain natin. Meron nga pong isang church, alam nyo, nagkaroon sila ng number 1 rule in the church. Bawal lang soft drinks. Alam nyo bakit nagsimula yon? Mamamatay na yung pastor nila sa diabetic eh. Si Pastor Buddy, mamamatay na kasi diabetic siya. Makanana ako man kay, at suking lele, painuman nyo ko pa. Nyaman, anak ako. O sige, banta kumaba ko biye. Simula po ngayon, prevention is better than cure. Amen? O, sabi nga ni Preacher Bien meron niyang tao, kumakain ng dugo, merong hindi. Pero di ba pwede na kahit na sa simbahan magkaroon tayo ng tawag ng pag-iingat sa katawan? Pag nahuli nyo akong nag-soft drinks, painumin nyo ako ng 1 litrong tubig. Game? Pati po yung bawat isa. Kasi tubig talaga ang kailangan, hindi soft drinks. Kung kaya natin, sabi natin, disiplina Magdidisiplina tayo sa spiritual, patunayan nyo. Magsimula tayo sa physical. Ang mga kinakausap ko na pagdating sa exercise, Pastor, hindi mo kailangan ng mahabang oras ng exercise. Stretching ka muna. Sabi ko, kulang pa. Wala akong kalakas na mag-push up. 1 oras lang yung tulog ko Sabi ko, matulog ka muna pala. Kaya iayos. Mga kapatid, I want to serve the Lord more years with the church. Yung ko, bisa? Ayun. Mga kapatid, ito na po yung blessing. Sa ngayon, soft copy muna. Yung hard copy, mukhang na traffic. Pero ito po, we had bought sa Hyundai, H100, 23-seaters. 10 sa mga bata. Pero sa mga adult, 7, 8. So, 14. Supposedly, van po yan. Ang goal sana para mag-generate, ipipila yan sa mga biyahero pag hindi ginagamit sa church. Pero kahit ito po pala, ginagamit na rin. Mas kailangan kasi natin yan, nagsasakay tayo ng mga bata. At nahihiya na rin tayo sa kakahiram kay Preacher Joseph, sa kay Preacher Pastor Patawaran. Pero malaking tulong po yan. Pag-iigihan po yung mga sasakyan. And tulad nga na sabi natin, we have studied our giving. Let us not provoke God. Amen? Let's prove unto God that we can be trusted. Paano? Simulan natin dito. Matagal na po na hindi tayo nagpo-purchase ng malaking bagay sa church. Sabi ko, magsimula na tayo. Simulan natin sa sasakyan. Pag napagkatiwalaan tayo dito, magsimula tayo sa church Latin building natin. Nabasag yung puso ko. Gusto ko sana dito lang tayo. Kaso hindi talaga tayo kasya. Kahit na may mga pastor na umatras, hindi pa rin kasya. Pastor MJ lang, pupunuin niya to Pastor Patawaran pa. Dungan pa. Yung mga bata pa, hindi talaga tayo kasya. Pero mga kapatid, what I can see as your pastor, the Lord is blessing this church. This has not been done so many years. Hindi po ako nagpatunay nun. Si Sister Tess. Siyang kasama ni Pastor Galang Umaabot sa punto na talagang wala support.
O kaya may support para lang sa mga kapatid. Si pastor, wala. Tatabi niya, gagawa siya ng paraan. Hanap siya ng ibang paraan ng pagkikitaan niya. But what we're having today is already a testimony of God's faithfulness. Huwag aabusuhin ang biyaya ng Panginoon. And now, we will be giving this challenge. 5 years po yan. Ang nahulog pa lang yan, yung binigay sa atin, ano lang yun? 3 months, 4 months, 5 months. Sagad po, 30,000 in a month. Ang goal po natin. Pero according to our finances po, God has already, naglalapat naman po. Ipagpatuloy lang ang pagtatapat sa Panginoon. Amen? Tapos, isang paraan po na sinasabi, kung gusto nyong hiramin, pwede kayong mag-ambag doon sa pagkatapos ginamit. Ididiretso po yan doon sa bangko. Parang Parang arkila. Okay lang din naman. Pwede po yung hiramin kahit ibang lakad. Pero yun nga, mag-ambag lang para sa hulog at ingatan. Amen? And that is also the same stewardship. Extension na po ito ng buhay natin. Yung sa atin naman. Mag-umpisa tayo sa internal. Meron pa pong binabago ang Diyos sa atin. May pinagkatiwala sa atin. Kung yung sarili natin, hirap tayo, ba't mag-i-extend pa tayo? Hello? O can I challenge you this morning? Let's all please stand up. Tumayo po tayong lahat. Wala pong magiging pag-aambag ang buong simbahang ito kung sarili natin hindi natin kayang isuko sa Panginoon. Let's begin acknowledging the transformation of the new best God can do best sa buhay natin. Why not come unto the altar? Talk unto the Lord. Anong action plan? Alam mo na ba, ano yung mga bagay na nakakatulong o nakakasira sa relasyon mo sa Panginoon? Come unto the altar. Talk unto the Lord. What are the comforts that we engage, that we enjoy, that does not comes from the genuine comfort of the Lord? Baka yung kapahingahan mo at saka comfort mo, galing sa mundo, hindi galing sa Diyos. Mag-ingat, kasi itatali yan. Ayun. Itatali yan ng kaaway. Hindi tayo mahuhubog, mga kapatid. But starting today, let's eliminate habits, influences ng dating buhay natin para yung bagong buhay na binigay ng Panginoon, He will bless the best version of our life in the service of the Lord. You can never do that unless you surrender unto the Lord. Kung may plano ka sa buhay mo, sabi ng Panginoon, I have plans. I have purpose in your life. A plans to prosper you, not to harm you. Tapos tayo, alangan tayo sa Panginoon. May we all have the boldness to be molded and transformed with the new creation that Christ had done in our life. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagpapaliwanag muli ng ginawa ng laman ng kaligtasan mo sa buhay namin. Nung pinawalan mo kami ng sala, hindi po yun basta-bastang naganap lang. Nagkaroon ng pagbabago ng estado, nagkaroon ng pagbabago ng tayo at kalagayan. Now that you had placed us, having a new creature, giving us a new walk through your grace, meron kaming kalayaan at access sa aming buhay, anuman ang katwiran na gagawin namin, dulot ito ng biyaya mo. Panginoon, patawarin niyo kami kung meron kaming pagmamalaki, pagmamayabang, pagkilala sa aming mga sarili na tila akala sa amin lang nanggaling ang mga bagay na ito. Pero Panginoon, salamat po dahil tinuturuan mo kaming kumilala sa anumang kabutihan, biyaya at kadakilaan ng aming buhay. Ito po'y nanggaling sa buhay ni Kristo. And in doing so, even to the point of our pains,
in the point of discomfort, Panginoon, tulungan nyo kami, naaagapay kami, yayakap kami sa pagbabago na ginagawa mo sa buhay namin para lang matupad ang dakilang kalooban mo. Break us, O Lord, so that you could build us once again, that we may always be binded unto you, that your grace may truly abound in our life. Kaya Panginoon, sa aming pananamba, itong pagkakaloob ang nais naming maganap. Ang pagbabagong nilayon mo na proseso, hindi nga po ito minsanan, pero tulungan nyo kami. Ano man ang pagkabandal, ano man ang takot, ano man ang mga trauma namin, may we all take this risk in trusting Thee, O Lord. And for we know, You are still in control. Kaya Panginoon, maging ang mga bagay na kinagigiliwan namin sa aming dating buhay, mga bagay na kinasisaya namin na wala na pala sa lugar, help us that we may have discipline. Among our desires going to our destiny, what bridges us is our discipline. Kaya Panginoon, disiplinahin niyo po kami, bigyan kami ng tamang pagbabantay sa lahat ng bagay na pinala mo sa amin. That we could be a good steward, be a good servant, be a good son and daughter, that we could be a soldier of Christ, na laging nakasuot ng baluti mo sa mga debosyon namin, sa panalangin at ugnayan namin sa inyo, para anuman gawa ng panggugulo, paninira, pagpatay ng dyablo sa buhay namin, nakakapanatili at nakakapanugumpay kami. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Ngayon pa lang, pinupuri na po talaga namin kayo at pinapasalamatan for bringing us a brand new vision that we could all step forward for the need of the church, for the need of this glory, that it is you that should be seen, not any among of us. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa mga kamay na ginamit ninyo para mailabas ang sasakyang ito. Kaya ngayon pa lang, Panginoong Diyos, bigyan nyo na po ng wisdom ang bawat isa sa amin sa tuwing kami gagamit, hihiram, sasakay, na pag nakikita namin ang sasakyan pong ito, ay paalala po ng katapatan ninyo sa buhay namin bilang isang iglesia at bilang lingkod mo. Kaya Panginoon, may we prove, O Lord, our commitment, our conviction, na wala nga po kaming ibang magiging takbo na ng buhay namin, kundi yung pagpapakilala namin sa inyo. Kaya maraming salamat po. And as we begin with this, O Lord, maging sa mga kalagayan ng personal na buhay namin, mga kalagayan namin sa pamilya, kalagayan namin sa trabaho, kalagayan ng aming bansa, nakakawalang pag-asa, Panginoon. Pero salamat po dahil alam namin, maliit lang ang Pilipinas para pangunahan mo. May you be with our leaders. May you be with our community helpers, that they may serve their purpose. At maging kami ng mga manggagawa, kami ng mga mananampalataya, more of the service in the physical, we will do our part in sharing the gospel, living for Christ, na ang buhay namin, it will all for thy glory. Kaya maraming salamat po. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa sa amin, sa mga kapatid naming may karamdaman, di man po namin maisa-isa, but may you touch their hearts, their bodies. Patuloy magkaroon ng kapahingahan, magkaroon ng kaginhawaan, tumbas ng sakit na nararamdaman nila, di man po namin nalalaman. Maging Panginoon, we have breaking of broken relationships. May you bless and mend our couples in the church. May you bless and mend the parents and the children in the church. May you bless every brothers and sisters in the church, na wala pong magiging puwang at tungtungan ng kaaway para guluhin, sirain, patayin anumang bagay na meron kami sa inyo.
Kaya Panginoon, kinikilala po namin kayo ng mga bagay pong ito ay pinagkaloob at tinugunan nyo na sa pagdulog po namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen.